Nagdididig yan eh. Nakakadidig yan pag may nakitang kalaban. Wala yan nilipan. Ano ba meron sa ilalim? Pwede ka ba pumasok dyan? Puta na sunog ka. Hello guys, magandang araw po. Welcome to my channel. Magbablog po tayo dito ngayon. Sana po samahan niyo po ako sa aking video po ngayong araw. At saka nasa Taipei po ako. Kaya maganda po lugar dito. Saka hindi din pala magandang lugar. Mahirap din pala pumunta dito kasi paakyat. Kaya tayo na po ay magsimula. Yung vlog natin ngayong araw, magbibigay tayo ng tips para paano mag-apply dito sa Taiwan. Sana po matatapos na po yung pandemic na to kasi mahirap po mag-apply ngayon dyan at saka sarado po ang agency ngayon. Sana po matapos na rin po yung pandemic na nangangal ako guys. Sandali. Sana po makakatulong tong vlog na to or video na to. Kaya simulan na po natin. Sa pag-apply po dito sa Taiwan, marami po kasi kailangan. Hindi naman sa kailangan kasi kailangan kahit sa ano man siya nag-apply. May requirements eh. Bago po tayo magsimula guys, bigyan po kayo ng picture para malagay sa menu anong meron sa Taiwan. Number 1 sa Taiwan, malapit lang sa school. Isa kasi gusto nating magbakasyon. Ilang oras na ang biyahe, pinakamahaba 1 oras at kalahati. Mahaba na yung 2 oras. Kaya mabilis lang bakasyon. Depende na yung kay amo or sa company. Basta magpaalam na lang kayo. Pangalawa, ang Taiwan is ang sa pagkaalam ko, kahit si-search nyo na po sa Google, ang Taiwan na po ang pinakamabilis na internet. O diba? Alam ko sa isip nyo agad na tara email tayo, ganun diba? Siya po ang pinakamabilis na internet sa buong mundo para sa akin. Search nyo na lang po para malalaman nyo. Saka yung pangatlo, hindi naman sa ibang tulad ng ibang bansa malaki ang sahod, pero dito tamang tama naman. Kahit saan mo hanapin ang pinakamababang 30k, di ba? Mababa na yan ha. Hindi natin masabi kasi sa ibang company. Basta mababa, nakafix na yan 30k kasi minsan every year tumataas ang sahod dito sa Taiwan. Pang-apat, ano pa ba pang-apat? Ang Taiwan po ay open country, kaya mainit. Open country, ginagawa namin minsan pag walang pasok. Hindi naman sa kasi nag-aaliw naman tayo kasi minsan pagod, nakakawala ng homesick. Nasa park po kami. Minsan lang naman. Minsan lang naman. Pag may mga party doon kasi naghahanda yung mga tropa natin. Minsan naabot kami ng umaga. Minsan kasi sa ibang company mayroong curfew, kaya hindi mo dapat abutin ng umaga. Sa amin okay lang. Kaya tahimik po ang Taiwan at saka safe po bilang para sa atin nag-apply na tatrabaho abroad. Ang init. Pang-5, insured po tayo. Mura pong gamot dito, bilihin. Yes, mura po. Makakatipid po kayo. Mas lalo na po yung binata kasi magkano lang naman ipapadala kailangan. Kaya mura po dito. Mas lalo na po yun sa medical insurance. Mura po siya. Tulad ng
nung nakaraan, inoperahan po ako dito sa appendix. Alam mo ba kung magkano binayaran ko? 3,000 mahigit lang po kasi gawa ng insurance natin dito at saka sinasabi nilang health card. Kahit po magpapalinis ng ngipin or magpapasta, magkano pong bayaran dito is only 150 lang po. Yan po, kamura. Saka hinihingal ako. Saka maganda guys, sino ba naman ang hindi gusto na binabayaran ng sahod 10 araw na walang pasok? O diba? Gulat ka na kayo, no? Yes guys, walang pasok yan every Chinese New Year. Bayad po at saka bayad ko siya. Kaya ang ginagawa po namin dito, siyempre kain tulog, pag may oras gumala. 10 araw ba naman, diba? Bayad siya, no? At saka yung iba, ginagawa ng iba tulad ng ginawa ko dati, nagbakasyon ako sa Pinas, siyempre bayad pero 10 araw lang, yun lang kasi. Kaya okay na rin yun, makabawi tayo every year na walang pasok ng 10 araw na bayad. O diba guys? Kaya buong araw na yun, gala na gala kami. Hindi namin naubos na gala yung Taiwan, pero at least madami kaming napuntahan. Saka wala, kasi pag doon ka lang kasi sa dorm, papayat, tataba ka, papayat. Kasi kain, luto, kain, tulog lang eh. Kaya ang rep namin lagi nun, puno. Kaya guys, magsimula na po tayo. Magbibigay po tayo ng tips, simula sa requirements papunta sa pag-apply, sa pag-medical. Kaya wala na po kayo, sunod po kayo sa sunod ng video. Kaya guys, magsimula tayo sa requirements kasi yun lang naman dapat kasi kumpleto na para mapabilis yung pag-process natin. Requirements, simula tayo sa ilalim. Lalagay ko po yon sa screen para mabilis. Sundan nyo lang po ako. Lalagay ko po dyan, nakikita nyo dyan. Yes po, sa sidula po tayo magsimula kasi sa sidula lahat ng kukunin natin police, barangay clearance, basta kailangan ng sidula. Sunod, barangay clearance. Tinatanong naman kayo kung anong gagawin nyo, apply ba or trabaho or ano. Sunod, police clearance. Yung sa police clearance guys, dapat national or basta sabihin nyo mag-apply ng abroad kasi kailangan po natin yan. Sunod yung NBI, dapat sunod-sunod kasi pag simula tayo sa NBI, wala naman kayong police, wala naman kayong mga hindi ba balik-balik ulit, di ba? Dapat kailangan ng simula sa ilalim hanggang sa taas para hindi kayo pa balik-balik. Sa NBI, sunod yung UMID ID. Dapat ng UMID ID guys. Sa SS po yan. Yan ang kailangan dito sa Taiwan, UMID ID. Sunod, PSA. Dati kasi NSO tawag doon, di ba? PSA ngayon. Saka guys, wag nyo kalimutan pag kumuha kayo di ba may resibo, wag nyo pong iwala yan kasi kailangan po yan sa agency. Kasi yung agency na naman, siyempre naghahanap din sila kasi minsan ginagawa daw pinipike. Kaya wag nyo iwala yung resibo. At saka kung pwede, 3 or 2 copy ang kukunin nyo kasi kailangan para walang din na kayo kasi pag halimbawa isa lang tapos hinanapan pa pala kayo ng isa pang copy, hindi ba balik na naman kayo sa peso at saka umila na naman. Dapat
2 o 3 copy po. Sunod yung ano pa kulang natin, passport. Yes guys, passport. Kasi ang passport niya 10 years na, diba? Kasi dapat makakuha yung lahat para siyempre nga mapadali yung process natin. Passport, ano pa bang kulang? Nakalimutan ko guys ano pang kulang. Nakalimutan ko guys kung ano pa ang kulang kasi hindi ko na nalalay. Basta lagay ko yan dyan sa screen. Basta yan tandaan nyo, bago kayo pumunta ng agency or applyan, dapat kompleto na yan para mabilis nga. Hindi tayo pabalik-balik, ganito kulang. Sige ma'am, pabalik na lang ako, gano'n, diba? At least mabilis yung process natin. At saka sa pag-apply, punta na po tayo sa mga agency guys. Siyempre hindi yun mahuhuli yung agency ko. Salamat pala sa City Employment. Nalagay ko yun sa screen. Search nyo po sa Facebook para may page po nila doon para malaman yung anong address nila. Kasi legit po siya, si S-Gas legit po siya. Kasi una at pangalawa kong balik dito sa Taiwan yun ang agency ko. Kaya shoutout po sa lahat ng City Employment. Kay Ma'am Mona, yung nanay natin yan. Simula nung paalis kayo guys, chatmate kayo niyan, Ma'am Mona. At saka si Ma'am Karen dyan, yung nagpa-process natin ng papers natin dyan. Yes guys, sa pag-a-apply na tayo, dapat pag nag-a-apply kayo, yung mga original na papers natin, dapat naka-xerox na siya. Halimbawa, nasa 5th floor pa yung agency. Doon na nga kayo, wala kayong xerox, kailangan na nila ng photocopy. Dapat meron na kayong copy para hindi kayo, bababa muna ako ma'am, saglit lang po, o ganun, diba? Dapat kumplito na siya. Yan guys, kita nyo ang hagdan. Yung nakakyatin natin, nakakahingal. Taas, diba? Punta tayo sa taas. Tsaka guys, nakalimutan ko yung mga timbang at saka height. Kailangan pala. Nalagay ko dyan sa screen yung height at saka timbang ng lalaki at saka babae. Kailangan kasi natin yan. Yun ang requirements ni Taiwan. Kaya para maging aware kayo, baka kasi malayo pa kayo, pupunta kayo doon, hindi pala kayo pasado sa kailangan ni Taiwan. Kaya lalagay ko po yan dyan sa screen. Yan guys, hiningal na tayo, hindi pa tayo nakalahati. Kalahating hagdan, nandun pa tayo sa taas. Oh no! Hiningal na tayo sa pag-akyat. Kain pa more. Pagod guys. Nakarating na tayo sa taas. Yan ang inakyat natin. Iba na talaga pag wala kang exercise, no? I'm dying. Help me. Hiningal na talaga tayo. Ay. Yes guys, sa medical na po tayo. Siyempre, alam naman po natin sa ating pangangatawan. Kaibigan ko. Medical guys, siyempre alam naman natin sa pangangatawan natin, lagi na dyan. Siyempre, sa Pilipinas, nag-apply din naman tayo. Pag alam naman nating yung alanganin tayo sa medical, kasi abroad na po ito, medyo yung medical napaka-stricto. Pag alanganin tayo sa medical, wag na po tayong gano kasi magagastuhan na po tayo tulad ng experience ko sa pag-apply. Yung iba malalayo pa, iba doon na natutulog kasi malayo pa nga. Pag kayo bumagsak din sa medical, diba sayang din ang gasto. Kaya nga importante yung sa medical. Dapat ang ilaw guys, naka against the light.
Kasi yung sa medical guys, simula sa mata, sa ngipin, sa physical natin, tinetest po yan. Kaya ang kailangan po nating siyempre ng healthy para sigurado po tayo, para hindi po masayang yung gasto natin kasi pamasahe pa lang. Pamasahe pa lang at saka mahal kaya mag-allowance mo, malaki. Sa Taiwan guys, hindi mo na kailangan mag-aaral, hindi tulad ng Korea saka Japan, nagasto ka pa ng pag-aaral at saka may exam pa. Pag bumagsak ka sa exam ka uli, another kabayad. Dito sa Taiwan, okay na. Guys, dito na tayo sa gubat-gubat, pero maganda ang gubat nila dito. Tingnan nyo naman, madaming gumagala. Sementado yung daan dito, hindi. Ayun, maganda. Mag-hiking dito guys, maganda. Ang tanong ngayon, baka iba ang babaan namin sa inakyatan namin kasi di namin alam kung saan naliligaw nata kami. Finally guys, nakaabot na kami. Naligaw kami guys. iba yung inakyatan namin, iba ang binabaan. Ayun, madami kaming bisita, kaya entertain mo naman. Ito pala yung guys, yung sasakyan namin pag bakasyon kami ng Chinese New Year. Sabi mo, hindi po yan, yun. Hindi pala, yun pala, yung bike. Madami po yun hanggang doon sa dulo. Dito po tayo sa may park ng New Taipei City. Sa may New Taipei City Arms Park Directory. Yung sa kabila naman po kanina, yung pinuntahan natin, libingan po nila. May mga sa taas may tangke, yung nakita nyo sa video natin kanina.